Nasa linya natin, Weng. Ay, dati rin natin kasama to sa Channel 7, si Undersecretary Carlos Primo David, si CP David, ng DNR, Undersecretary for Integrated Environmental Science. Yusek CP, kamusta ka na? Maganda umaga po. Ay, good morning Joel and Weng. Kumusta kayo? Ay, nako, mabuti po't nakausap namin kayo. Ito, yung ating baha problem. At nakita... Umulit tayo. Umulit na naman ang Kaya nga, tsaka napapadalas dati ang binabanggit nga, di ba Weng, yung nangyari sa atin nung panahon ni Ondoy, every 15 years nangyayari yan. Yes. Ngayon, every 15 days na lang ata eh. Magkadugtong na magkadugtong. Ano ba nangyari? At meron bang, may sinasabi, may pagpapabaya yung mga nakalipas na pamunuan po ng ating gobyerno? Kaya tayo binabaha po ngayon. Ano nangyari? Naputol. Si Undersecretary CP David, mga kapuso ng DNR. Tawagan natin siya ulit. At saka baka may Naputol, latest na pag-aaral ng DNR, bakit ganito na sitwasyon natin? O sige, may climate change. So, ano mga project natin para iakma yung mga infrastruktura natin para hindi tayo abuti ng indulto at dilubyo dahil sa climate change. Kasi alam natin yung problema, alam naman hindi tayo kumikilos. Tsaka new normal, mga kapuso, yung mga dating hindi po inaabutan ng bagyo, ngayon ay pinupuntahan na ng bagyo. Yung mga dating hindi binabahaweng, binabaha na po ngayon. So yan ang new normal kung tawagin natin. Andiyan na, naibalik na natin sa linya natin. Yusek CP. Hi, sir. Yusek. Wala, putol ba ulit? Ayusin lang natin yung signal. Taxi sa Double B! Isang nakakaawa dito, Joel, talaga Mindanao. Totoo yan. Sa napakahabang panahon, habang tayo ibinabaha dito sa Luzon, doon palaging tuyo. Lubos na... Ngayon, hindi. Hindi na ho. Lubos na napabayaan ng Mindanao dahil nga hindi daw dinadatnan ng bagyo. Napabayaan sa pagpapagawa ng kalsada at kung ano-ano pa. Ayun, ngayon. Sila ho dinadali ngayon ng Mindanao. Nasa linya na natin. Yusek? Yes, Yun. Joel. Yun, salamat. Marami daw, maraming mga issues tungkol po sa ating problema ho sa baha po ngayon. Isa sa mga pangunahing issue yung pagpapabaya po ng mga nakalipas na gobyerno sa pangangalaga po ng ating kalikasan. Ano ba ang posisyon ng DNR po dyan? Okay po. Well, gusto kong sabihin muna, Joel, na yung bagyong Karina, nangyari yan ng end of July. And then yung inaasahan nating 2 to 3 na bagyo ng August, wala man lang dumating. Tapos itong September na yung si Egay ang dumating. Ang pinapahiwatig sa atin dito ay yung weather pattern natin. Yung si Egay ba o si Enteng? Si Enteng yata ito. Yusek, si Enteng. Okay. Talagang napaka-highly variable. Hindi na natin ma-predict na dapat may 2 or 3 sa August, biglang wala. In fact, bumaba yung level ng anggat natin pagkatapos ng Karina. Ngayon na naman ng September, bumulusok na naman yung pag-ulan. So, sa akin, ang tingin ko, first and foremost dyan, yung accurate forecasting natin ng ating weather pattern at yung rainfall na ating matatanggap ay susi talaga yan para sa preparation. Kaya bang gawing accurate ang ating forecast? Kasi, kaya nga tinawag na forecast di ba? Hindi mo naman talaga mahuhulaan na eksakto. Mahuhulaan na eksakto po yan. Tingin ko, there's still room for improvement dahil pagka tinignan naman natin yung forecasting sa ibang bansa, medyo mas accurate sila pag sinabing 3:00 ng hapon ang ulan dito sa lugar na to, ganito kalakas. I think malaking bagay yan para doon sa preparation at saka yung paglagay sa tamang mindset ng ating mga kababayan na ito, hindi natin maiwasan yung pag-ulan pero kailangan nating mag-prepare at yung information ng kung ano dapat ang ating iprepara ay susi yan doon sa ating kaligtasan. Siguro naman Yusek and Joel masasagot yung sa issue ng kung ano man ang merong kakulangan sa pag-asa. Doon sa pag-asa modernization, hindi ba? Ngayon po meron ng move para i-modernize ang pag-asa natin. But having said that, climate change daw po kasi ito, Yusek.
Kaya yung ating mga forecast halimbawa, historically dalawang bagyo noong August. Pero walang dumating nitong 2024. Pero baka yung Tama. epekto po ito ng La Nina nung panahon na yon, na buntot pa ng La Nina, hindi ba? So tapos meron tayo ngayong El Nino pala noon, I'm sorry. Tapos ngayon meron pa parating tayong La Nina. So kung yung history ng mga bagyo natin, hindi na natin mapapanghawakan ngayon dahil meron na Tama tayong yan. problema ng climate change. Ano ang dapat nating gawin para Tama. maitono natin yung mga programa po natin sa climate change issue? Ako na tumbok mo, Weng, tama talaga yan. Hindi na natin pwedeng tingnan at mag-forecast base doon sa historical information natin dahil talagang nagbago na yung mga pattern kung saan dumadaan yung mga bagyo noon. Kaya talagang ang forecasting natin on a daily or weekly basis ang pinaka-importante dahil hindi na natin maasahan yung regular na maulan yan pagka August dahil hindi nga dumating yung ulan nung Agosto. Pero actually, Weng, yung sinasabi, kaya na talaga new normal Climate change yan. Kaya lang nagiging para bagang ang dating convenient excuse ba? Nagiging Tama. convenienteng palusot, di ba, Weng? Para pabayaan natin yung mga dapat natin ginagawa na para ito na nga yung new normal. Siguro dapat nagle-level up po tayo ng ating paghahanda po dyan. Yan talaga yung operative word dyan, Joel. Kailangan mag-level up. Hindi pwedeng sabihin lang natin wala na tayong magagawa dahil bago na yung ating klima at hindi na natin ma-predict. Kailangan sumunod tayo doon sa ano yung nangyayari. Napakaraming technology na ngayon. At tingin ko with the Pag-asa modernization at tulong-tulong doon sa pagbigay ng mga warning. No? Tingin ko yung warning, yung how we tell the people what to expect. Yun yung pinaka-importante sa ngayon. Okay, sa panig po ng DNR, Yusek, David, ano po ang mga programa ng inyong pong kagawaran para po matugunan yung Okay. ganitong klase ng problema po? May kaunting responsibilidad ang DNR sa pagpugsa ng ng baha, pero sasabihin ko ang pinaka main na may responsibility dito ay DPWH at LGUs, no, dahil Opo. devolved na yung mga functions na yan. Para sa DNR, syempre yung reforestation natin sa watershed, yan ang nakakapagpigil ng matataas na baha. Hindi niya 100% pwedeng pigilan ang pagbaha, pero with a good forest cover in our watersheds, kunyari dyan sa Montalban, Sierra Madre area, napapabagal natin yung daloy ng tubig pababa ng Marikina River, for example. So yan yung parte ng DNR. Yung pong pag-monitor at mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya po sa mining. Kasi may mga information na lumalabas, Yusek, na may kuha pa nga, di ba, Joel, from up? Yeah, yung kalbo na yung kagubatan sa may bahagi po ng Rizal. Talagang Yung wala po na. ba ay nasisilip ng DNR? Kumbaga labas na bituka, Weng. Oo. Actually, medyo may konting misconception dyan dahil yung buong Marikina watershed, ang halos sa kalahating parte niyan ay tinatawag na protected area, Yes. yung Upper Marikina watershed. Alam niyo po ba na yung Upper Marikina watershed, yung protected area natin, national park, kumbaga, 3% lang ang hindi ang walang cover ng vegetation. Okay. So malaki pa rin. Malaki pa rin bahagi. Ano pa rin siya. Malaki, 60% ay intact forest cover. At yung remaining na 3% merong kabahayan, roads and so on. Walang quarry, walang mining dyan sa Upper Marikina watershed. Yes. Dahil for the most part, government-owned pa rin yan. So yan ay sa tingin ko intact pa rin. We can still do reforestation efforts to parting may kalbo. Pero ito ay kalahati lang ng buong Marikina waters. At sa baba lang ng Upper Marikina watershed na protected area, ay yan na yung lahat ng urbanized areas natin kasama ang Marikina, Rodriguez, and so on and so forth. Yan, wala nang cover yan. At wala tayong magagawa dahil
Sir? Teka, nawawala yung signal Napuputol ang signal, ni Yusek. Yusek Umuulan kasi. David, oh. Oo, umulan. Pagka umulan, pare, sira talaga yung ating, yung Andun ating pa rin signal. tayo sa problema na, oo. Sige, actually, Weng, ano rin hindi mo rin maikakaila Opo. na ngayon usually, kaya bumabaha, nagkaka-flash flood. Oo. Kasi merong yung volume ng tubig na hindi na nasipsip ng lupa. Yes. Dahil wala na Weng nasisipsip na lupa. Abay, yun ang sumisira sa mga bakod ngayon. Correct. Kaya naglilikha sila ng flash flood. No? Sige, balikan natin si Yusek CP David. Yusek, naputol ka eh. Sir? Ano? Oo, masama Wala, talaga. oh. Hello, Yan. Joel. Oh, yan, Go yan, ahead yan, po, oh. go ahead po. Kala ko nakakalbo na rin yung signal mo eh. Hindi. Narinig ko yung sinabi mo. Opo, Oo, opo. go ahead, sir. Narinig ko yung sinabi mo. In fact, natandaan ko tuloy kahapon, tumawag yung kapatid ko si Kara na yung subdivision nila, first Ay, oo time nga, si Kara, yun, nabalita rin dito yun. Halos kapitbahay din ni Connie yun eh. Oo eh. Okay, gumuho yung pader ng kapitbahay na subdivision dahil hindi na nga sumisipsip ng tubig yung lupa dahil sementado lahat. Naku. Diyos ko. Kaya Ano ba yun, oh? ipon at magsak yung pader ng kabilang subdivision. Okay, pero balikan ko lang yung tanong ko, Yusek. Kasi alam, ang confirmed information is that may quarrying operation nga doon sa taas eh. Di po ba sa Meron bahagi po. po ng Rizal? Yun po bang Opo. punto na yun, still naninindigan po ang DNR na nung kung yun nangyari noong 2020 na Ulysses Bagyo, na sinabi ng after few months, February 2021, yung nilift yung suspension. suspension order do sa 11 quarrying operations dahil whether meron daw po o walang quarrying operations, magkakaroon pa rin ng flooding, siltation and erosion sa Marikina River Basin. Hanggang ngayon ba pinaninindigan ng Hanggang DNR ngayon yan? po yes, the same pa rin po ba yun o dapat magkaroon tayo ng pagbabago sa policy sa bagay na yan? Actually, kinancel na natin lahat ng quarry permits. Okay. No, at actually, wala pang quarry, pero meron silang mga permits doon sa ating protected area, doon sa forest area natin. Pero kinancel na yan nitong administration at talagang wala na talagang pwedeng mag-quarry within the Upper Marikina watershed. Okay, so nung umupo si Pangulong Bongbong Marcos, wala na nagko-quarry doon sa may bahagi po ng Rizal, is that correct? Hindi po, ka-qualify ko po. Opo, Dalawa please. po kasi yung lugar. Mm-mm. No? Yung buong Marikina watershed, pwede mong hatiin sa dalawa yan. Yung Opo. Upper Marikina watershed na protected area, government land, wala pong quarry or mining dyan. Dati Yes. mayroong mga permit, Opo. pero kinancel na rin yung permits para tuluyang wala na talagang pwedeng mag-mina dyan in the Yun. future. Mhm. Pero, isang parte lang to ng buong Marikina watershed. Yes. Kasama kasi sa Marikina watershed ay yung mga privately titled Nako. at saka yung mga urbanized areas, dyan ang may quarry. So pag Sa privately Bandang Rizal. titled po ang lupa, sino ang nagbibigay ng permit to quarry? Libre ba na ipa-quarry ng may-ari ng lupa ang kanyang ari-arian nang hindi dumaraan sa gobyerno, sir? Meron pa rin permits na kukunin mula sa LGU, mula sa DNR, ECC, pero these quarries have been operating for even before Ondoy. No? Yes. And so, ang policy ngayon ay no new quarries in the area, pero yung existing, nandyan na for the long, Tuloy lang. No, mahalaga yun ha. Oo. Kung natin nawawala si Yusek CP. Yusek, pakiulit Yusek, lang po, hello? Opo, yan, pakiulit lang po opo. yung puntong yun. Yung mga existing na po, ay naputol po kayo doon. Ito, kukunin ko mismo yung information kung ilan yung area covered by quarries Opo. outside of the protected area. Opo. Nandito na yan sa Bandang Pa, sa may Rizal area. Opo. Merong existing dyan, if I'm not mistaken, around 4 quarries. Mhm. And they have been existing for several decades. Matagal na itong mga quarries ito. Hindi sila bago. Opo. Okay. So in the total area ay actually maliit lang siya eh. Mhm. Less than 1% of the whole Marikina watershed Mhm. is covered by quarries. Okay. Hindi At ang majority, Mhm. ang majority dyan ay of course yung
tinatawag na built-up area o yung urbanized area. Mhm. Okay. More than 60% yan. Okay, so ibig ba sabihin nun, Yusek, yung sinasabi niyo po na about 1% na quarrying operation ng land area ay hindi po siya dapat masisisi doon sa nangyaring flooding halimbawa kapag tuwing merong bumabagsak na napakaraming tubig na malaputik po galing po ng Rizal going to Marikina River. Tingin ko may epekto pa rin yan, pero kailangan natin tignan yung scale. Opo. Gaano pa karami yung quarry, gaano karami yung kunyari built-up area. At hinahalin tulad ko silang dalawa dahil medyo pareho yung epekto nila. Pagka quarry ka, tinanggal mo yung forest cover Exactly. ng isang lugar. At yung pagsipsip ng tubig ay halos mawawala dahil bato na yung kinatatayuan mo. Ganon din ang epekto kasi pagka urbanized area na kung saan sementado lahat. Opo. Parang bato rin yung kinatatayuan mo at walang sisipsiping tubig pagka nandun ka sa urbanized area. Okay. Can we do without quarrying operation? Yung 1% na yan, pwede ba nating tanggalin na yan? O... Pwede naman. Pwede naman. Pero of course, meron din siyang epekto economically dahil itong quarry operations bibigay ng ating graba para sa ating construction. Pwede tayong kumuha sa ibang lugar dun sa less impacted areas at mas maliit ang epekto sa pagbaha. So meron tayong ganyang programa, nag-identify ako ng ibang areas na kung saan pwedeng na grab ng construction na yung epekto niya sa bahay minimal, di gaya. Pero bago mangyari yan, kailangan pa rin natin itong mga materials na to. Kung hindi, ang problema naman yung ating construction industry. Okay. So linawin ko lang, 4 na lang po ang quarrying operations dyan. Yung dati noong 2021 na 11, kasama sila doon sa natanggalan ng permiso mula na umupo si Pangulong Bongbong Marcos dahil nandun sila sa Marikina watershed. Tama po, Yusek? The numbers are not accurate, pero if I'm not... Considerable lang nawala. May tatlo pong may permit within the Upper Marikina protected area Okay. na kinancel natin. Hindi sila na-operate. Okay. Alright. O sige. Kaya mukhang kinakailangan natin ng mas babang panahon para ito po talakayin. Pero in the meantime, salamat sa oras mo, Yusek CP. Thank you, ha? Yusek, thank Salamat, you. Joel. Mag-ingat ka. Good morning, Si sir. Undersecretary Carlos Primo David, DNR, baka kapuso.